Alam niyo ba mga idol, na ang ating Pangulo ay unti-unti na niyan tinatrabaho yung mga dapat niyang trabahuhin tungkol dito sa mga involved sa corruption. At may mga inilabas na nga siyang warrant to arrest para doon sa mga dapat arestuhin. At nangunguna na nga si Amy at si Go, si Saldico, at yung iba pa. Yan mga idol, wag lang natin apurahin ang ating Pangulo. Malulutas lahat yan, mariresolve yan. At may makukulong talaga dyan. At yan naman ang hanap ng taong bayan. Diba mga idol? Yan ang ating tatalakayin ngayon sa bidyong ito. Siyempre mga idol, bago natin umpisahan yung ating tatalakayin, ay hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang hapon. Saan man kayo naroroon, naway nasa mabuti kayong kalagayan. At tulad pa rin siyempre ng dati, binabati ko kayo ng isang magandang hapon, saan man kayong panig ng ating bansa naroroon, Mapaluson, Visayas, Mindanao. Ngayon din naman, yung mga nasa ibayong dagat nating mga idol, saan man kayong panig ng mundo, naway nasa mabuti din kayong kalagayan. Bueno, umpisahan natin yung ating kwentuhan. Yun nga mga idol, naglabas na ng kaukulang warrant to arrest yung ating Pangulo para doon sa mga dapat arestuhin. At yan ang talagang inaantay at gusto mangyari ng taong bayan. Kaya lang, siyempre, kaakibat pa rin yan, marami pa rin ang gusto talagang pababain siya, patalsikin siya sa kanyang pwesto. At may mga naano nga tayo sa social media na tila ang papalit sa kanya ay itong si Ang. Ngayon mga idol, itong si Ang, bakit natin pahihintulutan na maging pansamantalang Pangulo yan, hindi naman yan talaga Pilipino. At isa pa, alam na natin na yan ay Chinese. Yan ang sinasabi ng iba nating mga idol na habang nagkakagulo tayo at watak-watak, nagkakaroon ng pagkakataon yung tiga-ibang bansa na tayo ay sakupin. At yan dapat ang pinag-aaralan ng ating mga idol dyan na walang tigil sa kararally hanggang ngayon, no? Panay pa rin ang rally nila. Lalo sa Mindiola. Yung ating DILG na si Remulla, before nag-umpisa ang rally ng INC, nagbanta ito na aarestuhin niya ang mga magrarally. Bakit ngayon itong mga patuloy na nagrarally at nagsisisigaw ng kung ano-ano, bakit hindi niya arestuhin? O, di ba? Parang unfair naman yung gusto niyang mangyari. Tinukoy niya ron mga Iglesia ni Cristo, INC, aarestuhin. Samantalang kung paano nag-umpisa ang payapa at tahimik ang INC, nagwakas din itong tahimik at payapa. Samantalang itong mga nananatili ngayon na nagsisisigaw, yan ang mga, kumbaga, violente na talaga yung mga yan, notorious na yan. At nagpo-provoke na yan ng rebellion. Yan ang dapat pinag-uukulan ng pansin. Hindi yung mga mapayapa na nagrarally. Diba? Tama mga idol? Pero iwanan natin yan. Tuloy tayo doon sa ating tinatalakay. May mga tao pa rin talaga na ang hangad talaga masibak sa pwesto ang ating Pangulo, mapatalsik.
Ewan lang kung ano talaga layunin nila. Samantalang ginagawa na ng Pangulo at tinatrabaho na niya yung dapat niyang trabahuhin. Sana yan ang maunawaan ng ating mga idol. Kami naman bilang mga INC, wala na kaming pakialam dyan sa kung ano-ano pa man. Basta kami, nagawa na namin yung para sa amin. Kaya nga, sabi ko nga, nagawa na ng INC yung para sa amin, gawin naman ng Pangulo yung para sa kanya. Di ba? Ganun lang kasimple yun. At ginagawa naman niya. Inuumpisahan na nga eh. May mga inilabas ng warrant. At sana, magtuloy-tuloy na yan. May naano pa tayo na tila raw nakapasok ang ating Pangulo sa bitag ng kabila. Dahil nga, eto na nga, di ba si Amy, yung kanyang kapatid. Binanatan siya. Tapos, ginantihan na niya. Tama lang yun kasi paano makapasok sa bitag, ginagawa niya yung trabaho niya. Di ba? At kung ano man yung mga bitag-bitag na yan, alam ng ating Pangulo yan. Hindi pa man mangyayari, alam na niya yan. At syempre, may mga intelligence din siya na talagang nakasubaybay sa ganyan. Yung mga pagbabanta sa kanya. Kaya naman, sana higpitan yung kanyang seguridad at huwag siya masyadong makampante sa mga dako o lugar na kanyang binibisita. Dahil siyempre, hindi mo masasabi, di ba? Yung mga tao may masamang pag-iisip, may mga masamang layunin. O. Yun, ang advice na natin sa ating Pangulo, konting ingat lang. Gayon din sa kanyang mga security. Ingatan nyo ang ating Pangulo. Dahil alam nyo naman na marami nag-i-interest sa kanya. Lalo na yung mga gustong pumalit sa pwesto. O, di ba? Yan, napagkukwentuhan at napag-uusapan lang naman natin yan dahil nga sa napapanahong issue at sa mga nangyayari. Ang nakakalungkot lang kasi nga, yung iba nating mga kababayan dyan na hindi naman talaga diehard doon sa sistema ng ating Pangulo, yun ang mga nagkukumahog. At karamihan sa ating mga idol dyan na taliwas sa ginagawa ng ating Pangulo, hindi nila alam yung mga naging proyekto na at nangyari ng proyekto ng ating Pangulo. Yung mga natapos na niyang trabahuhin. At ang nakikita lang nila ay itong puro kamalian. Pag yan lang yan mga idol ang sisiksik sa isip ninyo, wala kayo sa kaayusan yan, pagkaganyan. Kayo ang nagpapagulo ng ating bansa, hindi ang ating Pangulo. Sa totoo lang. Masakit tanggapin ang katotohanan, pero yun ang totoo. Kayo ang nagpapagulo, hindi ang ating Pangulo. O, di ba, tama? Sana mga idol, tama na, tigilan nyo na yan. Tumatrabaho ng ating Pangulo, ginagawa na niya yung nararapat. Kasi kailangan matupad yung transparency na tinalakay doon sa peace rally. Democracy. Yan, matupad dapat yan. At saka yung tinatawag na kaya lang kasi nga, itong makabilang panig, hindi natin malaman kung ano talaga gusto nila mangyari. Parang ayaw nila ng kapayapaan, ayaw ng katahimikan. O hanggang ngayon, nagsisitigaw ko saan doon, mag-rally. Nakikita natin sa social media. Walang tigil. Pero nag-announce na ang Pangulo. Oo, may lumabas na sa social media na nag-announce na siya. Pinahihintulutan niya ang malayang pamamahayag ng ating mga kababayan, pero may hangganan. Kapag makakalabag na sila sa batas at iba na ang layunin nila, bahala na mga kapulisan. O, di ba? Salamat nga sila, hindi pa pinapakilos ng ating Pangulo ang ating mga militar. Pinapaubaya pa lang yan sa mga pulis.
Oo, kasi pag ang militar na talaga ang nag-take over, tiklop lahat yan. Oo, pag military take over na, wala tayong magagawa dyan. Kasi, military na yan eh. Kaya sana, wag naman humantong sa ganun. Kaya itong ating mga idol dyan na patuloy pa rin sa walang tigil ng sisigaw sa kalye, yan, direktamente sinasabi ko na kayo nagpapagulo. Hindi ang iba. Dahil kayo lang naman na ngayon tumigil eh. Oh, tumigil na nga yung ibang nagrarally. Kagaya ng kabuuan ng INC, wala na eh, tapos na eh. Kasi kami nga, may sariling programa na dapat namin sundin at hanggang doon lang kami. Kayo, wala kayong matinong programa eh, pagulo. Walang direksyon, kaya wala rin katapusan. Di ba? Yan mga idol. Noong nakaraang rehimen ng matandang Marcos, gusto nilang ulitin. Oo, gusto nilang ulitin. Kung paano napatalsik yung matandang Marcos, yan ang gusto nilang mangyari. Patalsikin din ito. Yung nga sinasabi ko eh, meron pa nga ako na na nag-comment eh. Bakit daw nung panahon ni Digong, na puro karahasan ang nangyayari, ba't wala nag-rally? Di ba? Yun ang malaking tanong doon. Bakit walang nag-rally? Maraming ipinapatay, maraming natukhang, ultimo mga inosente. Ba't wala nag-rally? Para sa ganun. Bakit ito ngayon eh? Para bang masama na talaga yung ginawa ng ating Pangulo. Kung ikukumpara nga doon sa nakaraang administrasyon mas matindi yun eh. Di ba? Maraming pinapatay doon. Ultimo nga mga military doon, hindi na rin ginalang ng mga pulis. Di ba? Mahigpit na hindi mo maintindihan. Ginamit pati yung pandemic na pandemonyak naman yan. Yan ang malaking tanong nga doon bakit walang nag-rally? Di ba? Bakit ito ngayon? Panay ang rally? Yan sana mapag-aralan ng ating mga idol. Di ba? Tatanungin ko kayo, ano nang malupit na pangyayari? Yung ngayon o yung nakaraan? Administrasyon. Lahat nga nun, tiklop yan sinasabi ko. Kapag ang isang Pangulo berdugo, wala makaporma. Di ba? Pero pag ang Pangulo mabait, tahimik, mapaghinuhod, ayan na. Naglalabasan na yung mga ungas. Pero kapag ang isang Pangulo talagang may kamay na bakal, wala makaporma. Subok na natin nung panahon nga ni Digong. Kaya ngayon may mga nagtatanong, may mga nagko-comment, bakit daw nung panahon ni Digong wala ni isa mang grupo ang naglakas ng loob na mag-rally. Raratating kayo doon mag-rally-rally kayo, ay sigurado. Kagaya nung ginagawa yung pinakita sa may Mindiola na nagsusunog ng kung ano-ano. Pwede ba kay Digong yan nung panahon ni Digong? Baka limas kayo lahat yan. Di ba? Kaya pasalamat din tayo sa ating mga kapulisan. Talagang tinutupad nila yung kanilang tungkulin ng naaayon sa saligang batas, konstitusyon. Noong panahon hindi kung wala yung konstitusyon hindi nga natupad yun Tinapakan na nga yun Yung nga sabi ni yung dating gobernadora na babae, gobernadora ng Bisaya. Ano sabi niya? Tinapakan yun yung konstitusyon natin. Sabi niya, ako walang nilalabag sa konstitusyon, pero kayo marami. Di ba? Totoo yun. Sinabi niya na yun. Yung babaeng na gobernadora ng Bisaya, Cebu. Matindi rin yun. Yung nga bumangga kay Digong nun Yung panahon ng Yung nga tanong ng ibang tao, bakit daw nung panahon ni Digong walang rally na naganap? Samantalang mas matindi ang mga pangyayari. At saka ito ipinaglalaban ngayon, panahon pa ng Digong yan yung mga corruption na yan. Kumbaga, inungkat na lang ng ating Pangulo
O, tapos, ibubuntun lahat kay Bongbong. O, di ba? Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol kasi nga doon sa napapanahong issue at sa ating mga nakikita. O, naglabas na ng warrant para doon sa mga dapat arestuhin. Ilan yung nilabas na warrant na yun? O, malamang, hanggat hindi pa nahuhuli yung mga yun, magtatago na yun. I-iskerda na. Maglalayasan na yung iba dyan. O, pero siyempre, miyembro tayo ng Interpol, hahabulin sila ng Interpol kahit saan sila. Di ba? Pakita mo nga si Digong, Interpol ang kumuha. Sinisisi lang naman kay Bongbong. Bakit daw pinayagan? O, samantalang, hindi na nga naman tayo miyembro ng ICC. Wala na raw karapatan ng ICC sa atin. Eh, nung sampahan ng kaso si Digong, miyembro pa tayo nun eh. Nung maramdaman niya na mawawala na siya sa pwesto, di ba, kumalas. O, akala niya, kumukumalas na siya sa ICC, tapos na yung kaso niya. No, nakapasok na yun eh. Lilitation talaga siya ron. Di ba? O ngayon, isisisi kay Bongbong. Bakit daw pinayagan? Pinalalabas pa, kinidnap. Saka nakakitang kidnap na ang daming pulis. Yan ang mga maling pag-iisip ng ating mga idol. Kaya nga ito, katatapos lang ng rally namin. 3 araw dapat yan, tinapos na ng 2 araw. Dahil nga doon sa pangyayari na sumampa ito si Amy, sa entablado at nagdadadaktak. Di ba? Kaya tinapos na yun kasi baka may mga iba pang mga politiko na sumampa doon, masisira yung ano ng iglesia na walang politikong hahalo. Nasira na nga dahil kay Amy. Sumampa siya eh. O, di ba? Ngayon, papanagutin yung mga may tungkulin sa amin doon na namahala na nangasiwa ng rally. Kasi may nakunan pa ng video na nakipagkamay, nakipagkag. Kaya lumalabas daw na parang talagang planado. Siyempre, ang isip ng tao at ang mata ng tao marumi. Kahit hindi kasama sa pangyayari yon, mismong iglesia nga, nabiglado sa ganung pangyayari, yun ang isipin ng tao, kasama sa plano. Kaya yung 3 araw salang rally, hindi na natuloy. Pagkatapos ni Amy magsalita, tapos italumpati yung pakay namin tungkol sa rally, o yun na, kalas-kalas na. May mga naiwan man doon na nagmagdamag, yung susunduin na kinabukasan dahil malalayong lugar yon, mga probinsya galing yon. Yung mga hipag ko nga nandun eh, taga-Bataan yun eh. Yung mga iba kong ano na nasa Laguna, biri mo, layo nun, Laguna pa, dumayo. Yun ang mga nag-stayin doon na naiwan. Pero lahat ng mga taga Metro Manila, nalimas yun. Kaya ngayon nangaan din ang ano ng iglesia dahil kung gaano kalinis dumating sila doon, ganun din kalinis nung umalis. Walang iniwang bakas ng dumi. Kung meron ng mga naiwang mga mangilan-ngilan na dumi, binalikan pa rin. May mga kapatiran pa rin na bumalik doon para simutin yung natira. Hindi kagaya ng mga ibang sekta dyan, ibang ano dyan, kung gaano ka linis yung datnan nila, pag-iwan nila, pag-alis nila, aba, ay daig pa, basurahan. Kami hindi ganyan. Kasi nga, organisado ang iglesia, disiplinado, ganun kasinop. Kaya mga idol salamat ng marami sa may sandali ng kwentuhan natin ito at medyo sinamahan nyo rin ako. Sinusundot lang natin paunti-unti itong mga napapanood din natin sa ating kapwa social media. Dahil nga, patuloy pa rin yung rally nila. Pero pinahintulutan na sila na wag lang sila talagang gagawa nung hindi makakabuti. Nagbigay na ng warning. Salamat din sila ang ating mga kapulisan. Hindi kagaya ng mga pulis ni Digong nung araw. Yung mga pulis ni Digong nung araw,
Wala pang order, binabanatan ka na. O, di ba? O. Eh kung panahon ng Digong, pwede ba yung rally na yan? Kung pwede yan, raratating kayo dyan. Eh yung nung nauso yung tukhang, kahit hindi dapat itukhang, natukhang eh. O, kaya nga nagkakaso siya hanggang sa ICC. Yan sana maunawaan ng nating iba nating mga idol dyan. Magano tayo, maglagay tayo sa balanse, hindi yung kabilang panig lang ang ating inuunawa, kabilang panig lang ang ating pinapakinggan. Marami nang naging accomplishment ang ating Pangulo, hindi nyo nang alam. Unang-una na nga, ang unang sinusubaybayan ng ating Pangulo dyan, yung West Philippine Sea, dahil nga gusto talagang kunin yan ng China. Oh. Ayan nga ang sinabi ng isang nag-comment na nagkakagulo tayo, baka wala tayong kamalay-malay, pinasok na tayo ng kalaban. Magugulat na lang tayo. Kasi nga, pagkakataon na nila yan para pasukin tayo hindi tayo nagkakasundo-sundo Lalo pa, gusto nyo pabagsakin ng ating gobyerno. O, pag bumagsak ang gobyerno natin, sino papalit? Kala nyo ba may uupo nyo yung gusto nyong iupo kapag pinasok na tayo? Wala kayong may uupo, sasakupin na tayo. O, ng mga dayuhan. Sana yan ang maunawaan ng ating mga idol dyan. Hindi yung basta na lang kung ano maisipan yun na lang. Paano Ito po muli ang inyong lingkod, pansamantalang nagpapaalam, si Boyet. At kung may mga comment kayo, ilagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin. Hanggang sa muli, paalam!